Okay, take 2 po. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi po. Good evening, Pastor. Rito. Today po. Good evening po. Happy Sunday po. Sa lahat. Magandang gabi po, Pastor. Good evening. Okay, so magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Okay, so ang unang gagawin natin ngayon ay tatawagin ko po kayo sa loob ng unang oras. May iba naman po. Ako naman po ang magtatanong sa inyo. Yan. Ako naman po ang magtatanong sa inyo. Meron po akong tatanong sa inyo at wag po kayo maiiya. Napakasimple lang po ng tanong. At napakaswerte ng una kong tatawagin kasi hindi kayo masusurprise sa aking itatanong. Wherein madali lang naman ang tanong. Gusto ko lang kasing makita at marinig yung mga umaatin dito sa ating bulwagan o sa ating meeting na gano'n na ba kalalim tayo sa ating pag-aaral at sa mga napag-aaralan natin. Wala akong tama't maling sagot, no? Lahat po ng isasagot nyo ay i-consider kung tama. Irerespeto ko po yon. Ang mahalaga lang po ay sumagot po tayo. Okay, tawagan natin kauna-unahang tanong ay si Jason. Nakalagay lang Jason eh. So Jason, pwede ka na pong magsalita. Mag-hello lang po kayo. Jason? Hello, Jason? Nawala si Jason. Sige, okay lang. Okay, si Rosie Kayanong. Ma'am Rosie? Yes, Pastor. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa ating lahat. Okay. Ma'am Rosie. Okay, Ma'am Rosie, madali lang yung tatanong ko sa iyo. Halimbawa tayo ay nasa harapan ka ng Diyos ngayon. Ano ang ikakatwiran mo sa Diyos na bakit kailangan mong pumasok sa langit? Yun lamang po ang aking tanong. Ang katwiran ko sa Diyos ay na kailangan na dapat na pumasok sa langit ay kasi po, Bisaya talaga ako, Pastor eh. Hirap mag-Tagalog. Okay lang. Kasi sa mga nagdaang natin, yung Bible study, talagang ganun ko lang nalaman na ang dapat pala sa atin ng mga hintil ay yung biyaya na bigay ng Diyos sa atin na libre. Yun po. Tapos ano ba to? Sige po. Okay lang. Wala akong tama't mali. Kailangan humarap sa Diyos. Yung tinapos sa gawa na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yun po. Okay, maraming salamat po, Ma'am Rosie Kayanong, sa inyo pong sagot. At tinatanggap ko po ang inyong sagot regarding po dyan. Mamaya, pag-uusapan po natin yan. Okay, so meron sana akong tanong, Pastor. Sige. Matagal ko na gusto ito. Sige, pagkakataon ko na. Matagal na to, Pastor eh. Sige, okay. Opo. May nakita ko sa YouTube, tapos totoo ba to, Pastor, na may apat na demonyong nakatali sa ilalim ng ilog Euphrates. Tapos ito ba sila ay physical na demonyo, literal na demonyo, or mga simbolika lamang ito? Yun lang po, Pastor. Okay. Salamat po sa tanong. Sige po, share ko lang sa inyo yung Bible. Magbukas tayo ng Bible, no?
Actually, yung tanong nyo pong yan ay nasagot ko na po yan sa ating Katapusan ng Mundo, part, ano bang part yun? Part 10C. Sa Great Tribulation, sa kalagitnaan nun, sa may... Okay, ito yung kapatid sabi rito sa Revelation chapter 9 verse 15, at pinalaya ang 4 na anghel upang patayin nila ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan. Talagang inihanda sila para sa araw, oras, buwan o taong ito. Sinabi sa akin ang bilang ng hukbo na nakakabayo na 2,000,000. Inipan ng ika-6 na anghel ang kanyang trompeta at nakarinig ako ng santinig mula sa sulok ng gintong dambana na nasa harapan ng Diyos. Iniutos nito sa anghel na may trompeta, kalagan mo ang 4 na anghel na nakagapos sa tabi ng ilog Euphrates. At pinalaya nga ang 4 na anghel upang patayin nila ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan. Talagang inihanda na sila sa araw at buwan ng taong ito. Sinabi sa akin ng bilang ng hukbong na kabayo ay 200,000,000. So kung napanood nyo na po ang part 10C, na ipaliwanag po natin ito sa kalagitnaan ng tribulation. Last part to ng tribulation kasi nga sa ika-6 na trompeta to eh. Kung naalala nyo po, yung 7 mangkok at 7 trompeta, parallel po yan, nangyayari po yan mula sa kalagitnaan ng 7 years of tribulation. And since na ito ika-6, kaduluduluhan na po ito, malapit na hong matapos ang tribulation. At ito na po yung tinatawag na Battle of Armageddon. Napakita ko nga doon na yung 200,000,000 dito ay parang lumalabas na yung mga ito ay hukbo ng China. Sabi rito, ang gagawin daw nila, pinalaya nila ang 4 na anghel upang patayin nila ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan. So, paano ba papatayin na sangkatauhan? Dahil pinakawalan itong hukbong ito. So, ibig sabihin, ang pumatay dito yung 200,000,000. Alam niyo po, no, sa history po dito sa panahon natin ngayon, ang pinakamaraming populasyon sa buong mundo ay walang iba kundi ang China. Umaabot sila ng 6 billion na tao eh. O basta mga ganun ang population nila. Sila ang pinakamarami sa lahat. Pangalawa dito ang India. Ngayon, ang kakayanan ng China magpadala ng army ay 2 million. Pero meron silang preserve sa oras na ito ng 200,000,000 na ready to battle talaga. So, it seems na mukhang ito yung prophecy sa kanila, ang China. So, parang sinasabi dito na sa part ng Great Tribulation, sa kaduluduluhan, lulusob sila sa Armageddon wherein naharapin nila ang ating Panginoong Jesus. Pero itong 200,000,000 na ito yung mukhang inutusan sila na patayin ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan. Kaya nakakatakot po ang China talaga. Ito ay atin sa base sa ating pinag-aralan ng part 10C. Pero para mas malinaw po sa inyo, Ma'am Rosie, panoorin niyo po yung part 10C kasi mas nadetalyado ko po doon eh. Sa ngayon po medyo nakalimutan ko na po yung part 10C. Alam niyo naman po ako, maaaring ako nga yung gumawa nun, nagsabi nun, pero kung tatanungin niyo ako ng biglaan, medyo wala pa ako maipakitang mga tag dito na mga materials. Maliban lang kung panoorin nyo lang po yung part 10C. Pero yung sinasabi po dyan, mangyayari po yan sa katapusan po ng Great Tribulation. Senaryo po yan ng Battle of Armageddon. Yung 4 na anghel ho dito ay literal pong anghel po. Yung pag sinabing anghel, syempre pag sinabing pumapatay, remember, ang demonyo po ay anghel. So literally, mga demonyo po ito na nakatago sa, sabi raw dito sa Bible, nasa Euphrates River. Wherein alam naman natin ngayon na maraming mga lumalabas sa YouTube na natutuyo na raw yung Euphrates River at meron daw silang mga naririnig na ungol daw ng mga halimaw daw doon. Ewan ko, totoo yun pero ayon sa kanila ho yun. Pero maliwanag sa Bible prophecy na ang 4 anghel na to ang magtutulak sa 200,000,000 na army na lulusob sa Battle of Armageddon. Yun po ang sagot ko po doon. Okay, maghasik pala ito ng lagim, Pastor. Ay, oo. Grabe, katakot.
O, wala na ho tayo sa panahon na yan kasi nung oras na yan, nasa langit po tayo. At Yes, amen. kung matatanong nyo sa akin kung after ng rapture, ano nangyari sa mga Kristiyano habang nagkakagulo dito sa lupa? Well, pag-uusapan po natin yan sa part 12. Ngayon po kasi nasa part 11B na ho tayo ng katapusan ng mundo at meron pang part 11C. At may posibilidad po na magkaroon pa ho ng part 11D, mahaba po itong 11 eh. At pagdating po ng part 12, doon na po natin pag-uusapan yung ano nangyari sa atin habang tayo nasa heaven. Kasi it seems na mukhang 7 years tayo nasa heaven eh. Ano ginagawa natin doon? Yun ang pag-uusapan po natin sa part 12. So malapit na ho tayong matapos din sa lesson natin. Yung part 12, dalawang part lang naman po yun. Part 12A, part 12B. So enjoy lang po natin yung pag-aaral po ng ating Katapusan ng Mundo series. Yan po ay binigay po sa akin yan ng Panginoon. Since then, sa awa at biyaya ng Diyos na napag-aralan po natin yan. At ang handang-handa ko pong i-share po to sa buong mundo. Kasi po ito po ay aking pinag-aralan since nung ako'y 13 years old pa lamang. Yun nga lang, yung kaligtasan ko noon ay mali. Ang tinuturo ko dati, ang mararapture lang yung mga maiinit sa Panginoon. Yun ang tinuturo ko dati. Pero ngayon, iba na bago. Wherein ang maliligtas po talaga yung mga nanampalataya sa Panginoon. At walang maiiwan na totoong Kristiyano, kundi lahat po ng Kristiyano, lahat ay mararapture. Yun lamang po ang sagot ko po, Ma'am Rosie. Okay. Okay, Pastor. Salamat. Yun lang po. Okay, salamat po. Okay, so 8:22 p.m. Kuha tayo ng mga taong nakataas ang kamay. Tanungin ko po at tawagin ko po si Mary Flor Padilla. Ma'am Mary Flor, pwede na po kayong magbukas ng inyong mikropono. Magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi po sa lahat. Ay, magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo. Sige po, tanungin ko muna kayo, kapatid. Wag naman po sana, no, kung sakaling humarap po kayo sa Diyos ngayon, ano ang ikakatwiran niyo po sa Diyos kung bakit kailangan kayo maligtas? O ba't kayo ligtas? Yun lamang po. Sagot ko, Pastor, ako po ay nanampalataya po sa tinapos na gawa ni Kristo nung tinanggap ko po siya simula po nung nakita ko po yung YouTube channel niya. Doon ko po naliwanagan lahat, Pastor. Thank you po and glory to God. Okay. At pwede na po kayo magtanong. Simple lang po yung tanong ko, Pastor. Ano ba daw po yung shoal, Pastor? Part ba doon ng langit yun? Ano po yung shoal? Okay. Yung shoal po, ayan po ay Hades. At ito po ay matatagpuan po natin sa Old Testament. Kapag po kasi shoal, ito po ay temporary na impyerno o libingan ng mga patay o daigdig ng mga patay. Kaya nga lang kasi, kaya sinawag na shoal dahil Hebreo po yun eh. Sa wikang Hebreo. Pero sa wikang Griego o Greek, ito po ay Hades. Ang Hades po ay nabanggit po ng ating Panginoong Hesus nung siya ay nagkwento regarding dun sa ang mayaman at si Lazarus. At sinabi rin dun sa mayaman at si Lazarus nung napunta yung mayaman sa madilim at daigdig ng mga patay, tinawag niya itong Hades. So ibig sabihin, during Old Testament time, meron pong tinatawag na Hades. Ang Hades po ay isa pong impyernong lugar po. Tawag po nun ay impyerno. Tinranslate po yan sa English na impyerno ng mga ibang translator ng Bible. Wherein, ang masakit, ang impyerno, sinabi lang sa Bible, pero yung pala sa Griego, tatlo pala yon. Isang Hades, isang Tartarus, at isang yung Gehenna na sinasabi ni Jesus Christ na dagat-dagatang apoy, wherein ito yung mangyayari pa lamang sa future.
At yung Tartarus po na sinasabi sa Jude, ay ito po yung lugar ng mga kulungan po ng mga anghel o mga fallen angel na nagrebelde nung araw. Kulungan po ng mga demonyo po yan. So separated. At yung Hades nga po, ito po yung kapag ang tao ay hindi na nampalataya kay Kristo, lahat po ng mga namatay ngayon pumupunta po sa daigdig ng mga patay. Ayun po. Kapag hindi ka ligtas, punta ka doon. Hanggang ngayon, yun po ang temporary. Sa madaling salita, kapatid, yung Sheol, ano lang po yun, Hades po yun. Kasi nga, sa Old Testament, ang translation po ng Old Testament ay Hebreo. Pero, wala akong pagkakaiba po yan sa Hades. Sige po. Thank you po, Pastor. Maraming salamat. Okay po, maraming salamat po sa inyong sagot. Okay, so 8:26 p.m. Patuloy tayo sa paggalugad ng mga magtatanong. At pwede ko na pong tanungin si Rolando. Sir Rolando. Rolando lang po yung nakalagay dito. Sige Okay po, Sir po. Rolando, magtanong. May tanong ako kasi gusto ko malaman kung naligtas na tayo. Ang problema lang, minsan tao lang tayo, di ba? Minsan nagagawa mo yung mga bagay na, alam mo na yun, may nagagawa ka bilang lalaki. Tapos sabay, siyempre, naligtas na tayo. Consider pa rin ba maliligtas ka pa rin noon o meron pa bang ano yun? Alam ko naman na ligtas na tayo pero mahirap pa rin yung maging overconfident ka, di ba? Hindi po, dapat po maging overconfident po tayo kapag nakay Kristo tayo. Tama po yun. Kasi po, panampalatayanan, may ginawa na ho si Kristo ho dyan eh. Nakita ho na ho ng Diyos na tayo po ay talagang makasalanan. At kasama sa binayaran po ng ating Panginoong Jesus, yung kasalanan natin in the future, including yung pagmamasturbate na yan. Kasalanan po yan eh. Pero pinatawad na po ng Diyos yan. Kaya dapat po, hindi po tayo magiging overconfident sa sarili natin, kundi maging confidence po tayo sa ginawa ni Kristo. Yun po ang tinatawag ng pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo. Kaya tama po yung sinasabi nyo na pwede tayo maging confident pero hindi sa ating mabubuting gawa, kundi tayo ay nagtitiwala sa ginawa po ng ating Panginoong Yesus. Pinatawad po ang lahat ng ating kaimoralan, pinatawad po yung ating pagiging masamang tao, yung mga masasamang ugali ho natin. Kasama ho sa binayaran po ni Kristo po yung kapatid. Kaya yun po ang magiging epektibo lang po sa atin to kung pananampalatayanan po natin. Kasi po kapag ho ganyan, ang tao talaga natural ho makasalanan po eh. O, lalo na tayo mga lalaki. Siyempre ako, kuya, no? Ako rin, pareho rin tayo lalaki, di ba? Di naman maiiwasan yun na minsan napapatingin tayo sa babae, di ba? Ito, usapang lalaki lang to, ha? Excuse me po sa mga babae dito. Kami mga lalaki ho talaga, siguro rin mga babae, ganun din siguro, no? May kanya-kanya ho tayong tinatawag na instinct bilang tao. Natural ho sa tao na na maging mahalay minsan. Natural po 'yun. Kaya wag nating i-condemn ang sarili natin na naku po, nagkasala ako sa isip. 'Yun po ay pinatawad na ni Kristo. Ngayon, kung hindi mo pinaniniwala ang pinatawad ka na ni Kristo doon, magkakaproblema ka niyan, kapatid. Ibig sabihin nun, wala kang tiwala sa ginawa ni Kristo. Kaya nga dapat maging malinaw sa atin yung tinapos na gawa ni Kristo eh. Kaya ho tayo nag-aaral dito linggo-linggo. Gusto ko pong ipaliwanag sa lahat na lahat po ng kasalanan po natin, lahat po ng karumihan po natin sa buhay, lahat po ng ating mga, sige sabihin natin itong word na to, lahat po ng ating mga kaimoralan sa buhay, binayaran na po ni Kristo po yun. Ganun po kadakila yung ginawa niya sa atin. Na mismong napakadumi natin pag-iisip o yung mga nagawa na atin noong pa, bakit pa pati future sins ay pinatawad na rin ng Diyos? Una po, ang Diyos po, nagbigay po ng kapatawaran hindi nung 33 AD. Kasi si Kristo po ay naipako sa cross nung 33 AD sa petsa natin, sa oras natin. Pero ang Diyos po, iba, pag nagpatawad po siya, hindi po siya saklaw ng oras.
Tingnan to, sinasabi sa Revelation chapter 13, bigyan ko lang kayo ng kailangan maging malinaw sa atin tong yung kung paano tayo pinatawad ng Diyos eh. Kasi tayo ang kaisipan natin, iba. Akala natin yung kapatawaran na yun mahina. Gusto ko pong ipakita sa inyo na napaka-strong po ng kapatawaran po ng Diyos sa atin. Bigyan ko kayo ng halimbawang verse, no? Ang sabi kasi rito, ito yung mga naligtas eh. Wait lamang po Okay, sabi sa Revelation 13, ito ang context nito ay regarding sa halimaw. Pero meron kayong word dito na makikita, no? Sabi dito, no, sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa maliban sa mga taong, sino tong taong to, na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. So sino tong nakasulat sa aklat ng buhay? Ito yung mga naligtas ng buhay na magmula pang likain ang sanlibutan. Wait lamang po Sabi dito, no, nakasulat daw yung aklat ng buhay, magmula pa ng likain ang sanlibutan. So, ibig sabihin, yung mga taong naligtas na sila bago magsimula ang sanlibutan. So, ano ibig sabihin? Ibig sabihin, hindi pa nabubuo ang sanlibutan, sinulat na yung pangalan natin sa aklat ng buhay. So, ibig sabihin nun, ito, sabi dito, nung aklat na ito ay iniingatan ng korderong pinatay. So, ibig sabihin, sa mata ng Diyos, sa oras ng Diyos, pinako si Kristo, hindi noong 33 AD. Kundi, bago pa likhain ang sanlibutan, nangyari na yun. O, ibig sabihin, no, nauna muna yung pagpapatawad. Basahin nyo maigi to, sabi dito, no, maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, magmula pa nung likain ang sanlibutan. Ibig sabihin, magmula pa ng likain ng sanlibutan, bago pa magkasala si Eva at Adan, pinatawad na tayo ng Diyos sa oras niya. Dapat kasi natin maintindihan na iba yung oras ng Diyos sa oras natin. Tayo, saklaw tayo ng oras, pero siya hindi. Biro mo kung sasabihin mo na yung kordero daw ay pinatay, sabi dito, no, kung ang kordero ay pinatay bago likain ng sanlibutan, ibig sabihin si Kristo ay pinako na sa krus bago pa likain ng sanlibutan. Yun ang sinasabi dito. Kailan ba pinako si Kristo? 33 AD sa oras natin. Kailan ba nagkasala si Eva at Adan? Ang sabi nila, 6,000 years ago. Pero dito, sa mata ng Diyos, bago palikain ng sanlibutan, no? So, ibig sabihin mga kapatid, yung kasalanan natin, yung nagagawa nating kasalanan, at yung magagawa pa nating kasalanan, pinatawad na po ng Diyos ho yun. Sumula nung pinatay ang kordero, ngayon, magiging epektibo lamang ito sa iyo kung pinanampalatayaan mo si Kristo, kung may tiwala ka sa Kanya. Pag nagkakasala tayo, sabihin natin na naku po, nawawala na yata ang kaligtasan ko. Wala na, nagduda ka na. Kasi maliwanag kasi na ikay pinatawad na. At napag-usapan po natin yan sa ating topic ng mga nakarang-karang linggo, yung once forgiven, always forgiven, pinatawad na po tayo ng Diyos Kinalimutan na po yung kasalanan natin. Kasi wag nating itulad ang sarili natin sa Diyos. Tayo may oras Mangyayari ngayon, mangyayari bukas, sa isang taon, mangyayari. So, ibig sabihin, mahirap talagang tanggapin sa isip natin, sa utak natin, na tayo pinatawad sa future kasi tao tayo. Pero sinasabi ko ng Biblia, at ito yung ebidensya ko, na mula pa likay ng sanlibutan, pinatay na ang kordero. Mula pa ng likay ng sanlibutan, si Kristo ay pinako na. Sa oras ng Diyos to, sa mata ng Diyos. Pero sa mata natin mga tao, sa Roman calendar, namatay si Kristo 33 AD. Kaya nga siya amazing Kaya nga siya amazing grace. Kaya kapatid, kung tayo ay nakakagawa ng ganyan kapatid, naintindihan kita, kasi lalaki rin ako.
sa tuwing nakaagawa tayo niyan, magpasalamat na lang tayo sa Diyos. Banggitin natin na, Panginoon, salamat po, pinatawad niyo po ang kasalanan kong ito, nananampalataya po ako na ako'y pinatawad mo na. Si Satanas, ang gagawin sa atin yan, pag nagkakasala tayo, sabihin niya na, humingi ka ng tawad sa Diyos. Kasala ka, di ka karapat dapat sa Diyos. Condemnation po yun, hindi ho galing sa Diyos yun. Pero maliwanag dito, ang sabi ng ating Panginoon sa Ephesians 1:7 din, ang sabi rito, no, na tayo ay pinatawad na eh. Sabi rito, no, tinubos tayo ni Kristo sa magitan ng kanyang dugo at sa gayon pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganon din kadakila ang kanyang kalooban. Hindi naman sinabing patatawarin eh. Ang sabi dito, pinatawad oh. Kahit tingnan pa natin to sa King James, yung word na forgiveness, past tense ho to. Ayan, aphesis, forgiveness, liberty, malaya na ho tayo, pinatawad na. Eros tense po to, na ibig sabihin, pinatawad noon at patuloy na pinapatawad. Naka-eros tense po to sa sa Greek. Pero to simplify, tama yung sinabi rito na tayo pinatawad, pinatawad na. Kaya mga kapatid, baguhin niyo yung isip natin, mindset lang. Pag sinabi ho ng Diyos na pinatawad na po tayo dyan. At tanggapin natin ang katotohanan na pati future sins ay pinatawad na. Ngayon, ang tanong, aabuso ka pa ba sa kasalanan? Diyos ko naman, mahiya ka naman sa Panginoon. Sobra-sobra yung biyaya na ho ng Diyos sa atin. At saka isa pa, no, sabi nila umaabuso sa kasalanan. Ang alam kong umaabuso, kapag nauubos, yung biyaya ho ng Diyos hindi nauubos, paano maaabuso yun? Di ba? So yun lamang po ang sagot ko diyan, kapatid. Okay, hindi ko na natanong si Sir. Sige, saka lang tatanungin. Okay, so 8:39 p.m. Tanungin natin si Michael Salm, yung Man of Steel, yung Superman dito. Sige po, Sir Michael, pwede na po kayong magtanong. Hello po, hello. Hello, Sir, yun. Okay, Superman. Magandang gabi ho. Magandang gabi po, Pastor. Yun okay, na pong... Bago muna ikaw magtanong, tanungin muna kita. Tanungin muna kita, kapatid. Kung halimbawa, haharap ka sa Diyos ngayon, ang tanungin sa iyo ng Diyos, anong dahilan ko para ikay papasukin sa aking langit? Ano isasagot mo? Ano po, Pastor, yung sa Titus 3:5 po, sa awa lang po talaga ng Panginoon at pagmamahal niya sa atin, kaya po tayo niya pinapatawad. Kaya po amazing grace. Sa pre-gift po, sa Efeso 2:8-9 po, pre-gift lang po ang kaligtasan, sa gawa lang po lahat sa cross by the atonement of blood po, kaya po may kapatawaran. Kaya ang kaligtasan po sa kanya lang po, yung gawa niya lang po, yung pagiging mabuti po natin, hindi po yung kaligtasan, bunga lang po yun ng kaligtasan natin dahil po sa Holy Spirit na binigay niya sa atin, kaya po tayo nagkabutihan. Wala pong sa atin, sa kanya po lahat. Yung kaligtasan po natin, gawa po ni Jesus Christ sa cross, kaya po tayo naligtas. Yun. Okay. Okay, salamat po sa sagot. Salamat po sa sagot, sir. Salamat po. Okay, pwede na po kayo magtanong sa akin. Sige po, tanong na po. Yun lang po, Pastor. Medyo nood ko po sa medyo din ako kasi may mga verse ata na Book of Life sa ibang, ewan ko kung sino ba yung sumulat. Dito lang po sa Revelation, kasi yung Revelation 22 in Book of Life. Tapos yung sa kabila naman, sa Revelation 21:27 ba yun? Lamp Book of Life. Yeah, parang nag-ano na po kung yun ba yung tinutukoy na Book of Life sa iba na hindi ko, nakalimutan ko lang kung sinong sumulat na apostol nun. Sim ba yun sa Book of Life nung sinasabi sa verse chapter 22:19? Okay, dito muna tayo. No? Sabi sa verse
chapter 21 verse 27, ngunit hindi makapasok doon ang sino mang mga bagay na marumi. Okay, ang context po muna itong Revelation 21, ito po yung nasa eternity na po ang tao. Tapos na po ang papasok na tayo sa eternity. Kaya sabi sa 27, ngunit hindi makakapasok doon ang anumang mga bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Sino mang gumagawa ng kahiyan at mga yun ay sinungaling, yun lamang mga nakapangalan nakasulat sa aklat ng buhay na iningatan ng kordero ang lunsod. At ano yung sinasabi mo sa 22? Anong verse sa 22 yon? 19 po. 22 verse 19. At ang sino mang, okay. Ito po yung kapatid. Yung Book of Life, iba po yun. Yung Book of Light, ito po yung iniingatan ng kordero. Ito po yung mga listahan ng mga naligtas. At naisulat na ito bago palikain ng sanlibutan, kagaya ng nabasa natin kanina sa Revelation chapter 13 verse 8. Ito pong sinasabi ni Juan sa 19, hindi po to Book of Life. Ito po yung sinusulat niya. Ito po yung Book of Revelation. Sabi dito, sino mang mag-alis ng anuman mga hulang nasasaad dito, anong libro yung binabanggit dito? Yung Book of Revelation mismo. Ay aalisin naman ng Diyos ang karapatan ng bunga ng punong buhay na bibigyan ng bala sa nabanggit dito. Ibig sabihin, yung binanggit ni John na Book of Revelation mula chapter 1 hanggang chapter 21, sapat na raw yun regarding sa Revelation. Ngayon, wag daw dagdagan daw yun. Sino mo magdagdag, eto ho yun. Tapos sino mo mag-alis ng ano mo? Sa King James, parang Book of Life yung nakalagay. Ito sa 19, o basahin natin. Baka iba Okay, siguro and ito King James to kapatid, basahin ko sa iyo. And if any man shall be take away from the words of the book of this prophecy. Ayun, ang lino mo. Hindi naman Book of Life to Book of this prophecy. Ano ba tong Book of this prophecy ang tinutukoy ni Juan? Siyempre, yung prophecy dito, ito yung Book of Revelation. Ito. Kasi dapat natin basahin muna natin ng buong context dito. Ang pinaka-context po dito ay yung sinasabi ni Juan dito Pinapaliwanag ni Juan yung regarding dun sa pinaka-final na sinasabi niya sa Book of Revelation. Kasi last part na to ng Book of Revelation Ayan ang pagwawakas. Sabi ni Juan dito, parang nagpapaalam na si Juan dito Akong si Juan ang nagbabala na sino makarinig ng hulang na sasaad sa aklat na ito. O anong hulang aklat na ito? Ito yung ginagawa niya, itong sinulat niya, itong Book of Revelation. Sino magdagdag ng nilalaman sa aklat na ito? Hindi naman sinabing Book of Life to Ang sinasabi ni Juan, yung librong sinulat niya, ito yung context. Idaragdag naman ng Diyos ang kanyang parusa sa mga nakasulat dito. Ibig sabihin, sinasabi ni Juan dito na may sumpa yung magdagdag ng mga hula sa Book of Revelation. Iba ho yung sinutukoy ho dito ng manunulat. Iba ho. Ibang topic po to. Malayo doon sa topic na sinasabi nating Book of Life. Huwag ho tayo malilito ho doon. Kaya nga ang the best niyang kapatid, kung mayroon tanong, basahin mo yung buong context. Halimbawa, itong 19, basahin mo yung 18. Basahin mo yung simula. Yung pala, nagpapaalam na si Juan dito. Kumbaga sa istorya ng Book of Revelation, ano na siya rito, parang narrator na siya. Ito ganito po yan. Nagbibigay siya ng conclusion doon sa libro niya, nagbibigay siya ng instruction. Yung aklat dito, yung Book of Revelation. Ito mismong libro. Kaya nga sabi dito na sinabi nagpatutotiyak na nga na darating na ako. Amen. Sana'y dumating ka natin, Panginoong Jesus. Naway kamtam ng lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesus. Nagpaalam lang si Juan dito. Huwag ka malito dyan. Ano lang yan, nagpapaalam lang si Juan. Kaya nga nakalagay rito, ang pamagat dito, pagwawakas. Sabihin, nagko-conclusion na si Juan. Sabi niya, sige nabasa niyo na po yung Book of Revelation. Ito, hanggang dito. Ngayon, sabi ni Juan, okay na, nasabi ko na sa inyo ang Book of Revelation. Ngayon, huwag yung dadagdagan tong librong to, Parang ganun ang sinasabi ni Juan dito, huwag yung dadagdagan to, o kaya huwag yung babawasan itong mga sinabi ko rito.
kasi may parusa. O, yun ang sinabi niya. Hanggang sa natapos na yung sulat, ito na, verse 21, ito yung kahududuluan ng Revelation. Okay ba, kapatid? Okay po, Pastor. Salamat po. Okay, sige po. Okay, so continue po tayo sa ating pag-aaral. Tanungan portion, 8:47 p.m. At tawag ulit tayo ng isa pang magtatanong, si Ging Valdez. Ging Valdez, pwede na po muna kayong magsalita. Hello, good evening po, Pastor. Ay, magandang gabi po. Opo, bago po Magandang muna kayo magtanong, tanungin ko muna kayo. Ako? Okay, bago po muna kayo magtanong, may tatanong lang po muna ako sa inyo. Kung haharap po kayo sa Diyos ngayon... Ipon ko lang po, Veles po ako, Veles. Ging Veles po. Ging Veles. Okay, Ging Veles. Ako. Ano po ba ang gusto niyo itawag ko po sa inyo? Ging lang po. Kahit ano, Ging Veles, okay lang po. Okay. Okay, Sister Ging, may tatanong ako sa iyo bago ka magtanong sa akin. Kung sakaling haharap ka sa Diyos ngayon, ano ikakatwira mo sa Kanya para papasukin Kanya sa langit? Madali po, Pastor. Pasok lang po ako sa kwarto ko. Kasi andito po kasi ako sa point. Opo, nasa point po kasi. Take your time. Tapos, time of duty pa po. Pero okay lang. Ano nga po ulit yung tanong, Pastor? Lambawa, harap ka sa Diyos ngayon. Apo. Tatanungin sa iyo ng Diyos Ama, anong karapatan mo sa kaharian ng aking langit? Sabihin ko po sa Kanya, dahil po sa pagtitiwala ko po sa ginawa ng iyong nag-iisang anak na si Jesucristo, na pinaniniwalaan ko po na nabigyan po, isa po ako sa nabigyan ng biyaya, kaya karapat dapat po akong karapat dapat po akong makasama sa kanila po. Sa Kanya po. Amen. Amen. Simpleng sagot lang po yan. Maraming salamat po sa sagot. Mamaya ko po sasabihin kung tama yung mga sagot nyo, Pero sige, pwede na ho kayo magtanong sa akin. Pastor, kasi dito, most of the time po kasi sa buhay ko is dito ako sa Middle East nagtatrabaho from Emirates to Oman until ngayon nandito ako sa Kuwait. So, Muslim po yung yung Islam po yung mga amo ko. One time po kasi parang napag-usapan po namin yung about nga sa religion kasi parang tinatry po nila ako i-convert sa nila. Pero Katoliko po ako. So, sabi po kasi nila na ang totoo daw po kasi talagang religion sa kanila kasi kahit nga daw po, makikita nga po daw natin kahit sa mga pananamit daw po, tayo po daw mga Kristiyano ay hindi daw po sumusunod. Parang ang sinusundan po natin po yung pagano po na pananamit. Parang ganun. So, kasi diba dito kasi sa kanila, yung lalaki nakadaster. Parang ganun. So, ganun lang po yung, parang nakakonfuse po kasi ako. Parang yung kasi isip kasi nila, tayo daw mga Kristiyano is hindi daw po talaga tayo sumusunod sa kung anong turo po sa Biblia kasi kahit nga daw sa pananamit natin ibang-iba daw tayo. Para daw tayong mga parang mga pukpuk, parang ganun. So may sabi ho niyan yung kakilala niyo po na Muslim po ba? Tama po ba ako? Opo. Dito po. Pero sa lahat lang din naman po, dito ko lang din po yan narinig sa kanila. Pero yung dating mga amo ko, hindi din naman po. Wala naman po silang, kasi hindi naman po sila narcissist yung mga dati kong amo. Dito lang po. Opo. Pero kayo po ang tatanungin ko, naniniwala po ba kayo sa sinabi niya? Sa akin hindi. Kasi naman po para
hindi naman po makikita. Yung sabi ko, yung nag-usap nga po kami, sabi ko nga po sa kanya, hindi naman po siguro makikita yan sa panlabas na katangian ng isang tao, kundi sa panloob at kung paano po kayo naniniwala. Kasi sabi ko sa kanya, wala naman po sigurong religiyon na makakapagligtas sa atin. Ganun lang po yung sagot ko. Okay ba yun? Opo. Wala po, sabi ko, nasa paniniwala po natin, tayo po ay maliligtas. Hindi po sa religiyon o kung anong sinusundan natin. Opo. Okay lang, at least hindi ka naniwala kasi hindi naman ang basehan ng kaligtasan ay dun eh. Ang kaligtasan po kasi natin, hindi nila naiintindihan. Una, Muslim sila. Hindi po sila Kristiyano. Pangalawa, kahit ipaliwanag mo sa kanila yung pananampalataya natin, hindi nila maiintindihan yun. Kasi nga, Muslim sila. Hindi nila kayang tanggapin. Yun nga mga Kristiyanong nagbabasa ng Bible eh. Hindi pa makatama sa totoong pananampalataya. Gaano pa kaya talagang hindi nananampalataya kay Kristo? Kaya wala ho tayong magagawa sa kanila, manahimik na lang ho tayo ho dyan. Basta ho tayo, simple lang po yung pananampalataya ho natin. Kung ano po yung pananampalataya natin, ay yun po yung sinagot nyo kanina. Yun po ang tamang pananampalataya. Na ang Diyos, tayo, si Kristo, pinatawad tayo. Si Kristo ay namatay, siya ay Diyos na nagsakatawan tao para bayaran ng ating kasalanan sa krusang Kalbaryo para tayo maligtas. Yun ang ating panampalatayanan. Kaya napakalaking halaga po kapatid yung talagang basa po tayo ng Bible, basa lang. Basahin po natin yung Biblia natin para nang sa ganun po ay alam natin yung ating tatayuan. Kasi kapag hindi po tayo nakapagbasa ng Bible, madali ho tayong malin lang ng mga ganyan. So, ang payo ko lang sa iyo kapatid, basa ka pa Bible, aral-aral lang. Tapos atin ka lang ng Bible study rito, panoorin mo lang baka makatulong yung channel namin. Opo, pasensya na po, sa totoo lang po. Nagagalak po talaga ako na find out ko po itong channel mo. Ano lang po ako, wala pa po ako isang taon na nakasubaybay sa iyo po. Kasi bawal po kami magdala ng Biblia dito. Nasa airport pa lang, kinukumpista na po. So, wala talaga, as in wala talaga. Kahit na, kasi syempre, Katoliko ako, kahit nga rosaryo, bawal nga eh. Pero, nung ko na nga, itong channel mo, Pastor, sa totoo lang, anak ko, asawa ko, lahat ng mga kamag-anak ko, sinishare ko sa kanila yung lahat ng mga, lalo na yung katapusan ng mundo, from part 1 until nahuli nga ako ngayon kasi pinanood ko muna yung part 11B. Okay lang. Sige po, kung bawal po ang Bible ho dyan, daanin niyo po sa digital. Pwede naman siguro sa cellphone nyo, may install naman po yung Bible. O kaya kung meron kayong laptop dyan, hindi na, alam nyo, aminin ko sa inyo, sa technology natin, parang parang nawawala na nga yung pagdadala natin ng Bible ng libro mismo. Kasi tanggapin na natin na nasa bagong technology na tayo, digital na lahat. Lahat po ng Bible, hindi na nasa libro, kundi nasa cellphone na o kaya nasa computer na. Yun ang totoo nun. Kaya okay lang yun. Mahalaga, nagbabasa tayo ng Bible. Opo. Kasi po kasi nag-iingat po, lalo na ako kasi syempre kasambahay ako, DH ako dito. So, nag-iingat po kasi ako na mag-open ng kung ano-ano kasi yung numero ko na ibinigay sa akin, hindi sa pangalan ko. So, baka iniisip ko kasi baka mamaya tinitistikan nila kung anong mga pinagagawa ko. Yung nagsisearch ako, iniiwas-iwasan ko yan. Pero, hindi naman, salamat din sa Panginoon at kahit pa paano start nung nakita ko yung channel mo at nanonood ko, hindi rin naman ako pinagsabihan. Oo. Manood lang kayo ng YouTube, mas madali. Manood lang kayo dito. Okay, at kagaya niyan, hindi naman siguro masama. At sana hindi rin bawal sa kanila na umatin ka ng online. Wala naman to, sandali lang naman to. Kahit wala tayong Bible, lalo na nasa bansa tayo na bawal ang Bible, di okay lang, sakyan natin sila. Sunod tayo sa batas. Kung hindi naman masamang manood ng YouTube, di manood tayo ng YouTube. Ganun lang naman po yan . Oo po.
Saka God is in control for everything. Ano naman na protektahan po naman po ako ng Panginoon sa ano. Kasi wala naman po akong ibang interest. Oo. Anyways, maraming salamat po. Maraming tiwala mo kasi nakataba rin ng puso na nakakarating na ang channel na to sa iba't ibang bansa. Marami na palang nababago ang buhay. Marami ho nagchat-chat po sa akin ganyan. Sabi ko, Lord, napaka-overwhelming po ng channel na binigay mo po sa akin na hindi ko akalain na may silbi pala ako sa buhay na to. May contribution pa pala. Akala ko kasi wala eh. Pero wala rin eh. Lahat papuri sa Diyos, lahat. Kasi lahat po ng mga nalalaman po natin, yan po ay galing sa Panginoon. Kaya palating sa langit, pantay-pantay tayo. At least may natutunan. Tsaka, Pastor, ang isa po sa akin na ano po sa inyo is hindi kayo namimili ng kung anong reliyon ang nakikinig sa inyo at kung may magtatanong sa inyo na kahit ibang reliyon. Hindi po, parang ano po, na sinasagot niyo po. Yun po ang nagustuhan ko po talaga. At saka sabi ko, siguro ikaw na po yung way ng Panginoon sa akin na magtuturo, ano talaga, sa akin, imulat yung mata ko. At saka sa ng pamilya ko. Opo, glory to God. Sa langit na lang ho tayo magkita-kita, no? Mag-rapture na. Sana this year mag-rapture na, magkita-kita na lang tayo doon. Hayaan nyo si Kristo ang makita sa channel na to. Hindi ko na kailangan pa magpakita sa inyo. Siguro may mga dito, may nakakakita na sa akin sa Facebook. Okay lang, pero the point is kaya hindi rin ako nagfa-face reveal kasi gusto ko kasi na purong salita ng Diyos ang marinig nyo dito sa channel na ito. Hindi salita ni Edwin, hindi salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Bawi na lang tayo sa langit, magkikita-kita rin tayo dun. Ang mahalaga ho ngayon, gusto ko po ang mga kapwa ko Pilipino ay maligtas kahit anong pang reliyon mo. Yung nananampalataya kasi tinapos na gawa ni Kristo, ligtas ka. Yun po yung sabi ho ng Biblia, kahit balibalik na rin natin. Kaya nga linggo-linggo nag-aaral tayo dito, pinapakita ko sa inyo verse by verse na makita nyo na ang kaligtasan ito, simple lang, na kay Kristo lang ang kaligtasan. Diba? So, yun lamang po. Salamat po, Pastor. God bless po. Stay blessed po sa inyo. Maraming salamat po sa participation. Okay, so 9:01 PM. Maraming salamat po sa mga nagtatanong, sa mga sagot. At meron pa akong tatanungin, yung mga bago sa paningin ko, no. Ito si Angeline Balaldia. Sorry po sa pronunciation. Pwede na po kayong magtanong. Pastor, di ba kayo po yung magtatanong bago po ako? Oo nga, no. Buti pinaalala mo, kapatid. Okay, tanungin mo na kita, kapatid. Sige po. Hello po. Tanungin mo na kita. Password muna bago ka magtanong. Okay. So, alimbawa nga, wag naman sana, no, matigok tayo ngayon. Wag naman sana. Wag ganun na. Pero harap tayo sa Diyos, syempre, halimbawa. Halimbawa lang harap tayo sa Diyos. Bagamat tinuturo ng Biblia ng mga naligtas na hindi naharap sa Diyos yan, diretso na ng langit. Pero what if kung harap tayo sa Diyos, anong isasagot mo sa Diyos na anong karapatan mo na pumasok sa aking kaharian? Ano isasagot mo sa Diyos nun? Ano po, Pastor? Siguro, wala naman ako talaga may pagmamalaki sa Diyos. Kasi ako po ay tinubos lang ng Panginoong Jesus din sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, and hindi lang po siguro yung kaligtasan ko, yung tinubos niya, yung kasalanan ko, kundi pati yung aking mga sakit, karamdaman. And Pastor, lagi ko nga pinagpe-pray sa Diyos every morning na I'm so blessed and highly favored. I'm so rich and strong. Kasi yung po yung dahilan kung bakit po ang Panginoong Diyos ay dumating dito, kasi para po sa ikaliligtas ng mga tao, yung mga nananampalataya po ng totoo sa kanya, yung genuine po na fit po sa kanya. Yun po yung sagot ko. Amen. But siguro, di ka ba sigurado?
Hindi po, sure po ako, Pastor. Siyempre, 100. Kasi alam mo, Pastor, dati po, parang kasi dun sa church namin, kasi po, Pastor, kung Catholic ako eh. So, ngayon po, sumisimba po ako sa Baptist. So, nabaptize na po ako sa Baptist. And then, one time po, naano ako ng pastor namin kasi sabi niya, parang hindi daw sapat yung tinanggap ko lang si Kristo. So parang nabator ako, pastor, na, ay, hindi pa ba ako ligtas? Sabi kong ganon. So sa isip-isip ko lang yon, parang kailangan pa daw na gawin ko yung part ko, gagawin daw ng Diyos yung part niya para sa akin. Ayun po yung ng Baptist eh. So, nung last year po, nung maanuhan ko po yung channel nyo, alam nyo po, Pastor, una po ako nakinig ng channel nyo, nasa 100 lang po yung nyo. And congratulations po kasi 92,000 na po yung family po ng Bride of Christ. Congratulations po, Pastor. At hanggang ngayon po, till now po, nanonood po ako ng channel nyo. And siguro sa channel niyo po talaga ako na-enlighten kasi para po talagang parang sa amin po kasi kailangan mo talagang gawin yung part mo bago ka, alam niyo yun, parang bago maligtas. Yun po. So kaya po, pero nung sa inyo po talaga na-enlighten ako, so lumabas na po talaga yung tinanim sa akin ng Diyos. Alam ko, yun po, Pastor. Okay, sige. Salamat po sa sagot mo po. Mamaya ko Pastor, hindi po ako bago. Ako po yung Scarlett Baring dati. Tapos asawa ko po yung nagtatanong sa inyo. Ayun po. Tandaan niyo po yung Scarlett Baring. Sa Google Meet po. Madami na. Ay, ganun ba? Salamat. Mali ko ba na bago ka? Sige. Okay, sige. Magtanong na po kayo, ma'am. Pwede na ka naman magtanong. Ako naman ang pahirapan mo. Sige, tanong ka na. Hindi, madali lang po yun, Pastor, yung tanong ko. Ayun nga po. Sige. Diba, nasabi ko na nga po sa inyo yung kailangan daw may gawin, ang isang mananampalataya, at gagawin daw ng Diyos yung part niya. So, ano po yung masasabi niyo doon? Kailangan po ba na, di ba sabi niyo po, wala naman talaga tayong magagawa. Kasi talagang bagsak po talaga yung kalagayan natin sa Diyos. At si Jesus Christ lang po talaga yung makagawa ng part ng ginawa na po niya, na-fulfill na po niya dati pa. Yun nga po sa Cross of Calvary, di po ba? So, ano po yung nyo? Yung nyo po ito eh. Di ba wala na naman? Ito po yung panampalatayanan mo. Ito, tingin ka sa cellphone mo, tingnan mo yung sinishare kong screen. Ito po yung verse sa Bible. Etong verse na to ay dinidefine ang salvation. Sabi nila, can you define salvation? Paano ba maligtas? Eto, basahin natin. Ang sabi rito, dahil, Ephesians chapter 2 verse 8, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo. Apo. So, ibig sabihin, pag sinabing kagandahang loob, tingnan natin to sa ibang English at Tagalog. Tagalog muna tayo, partida muna Tagalog, saka na tayo mag-Greek. Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas. Pag sinabi kasing biyaya, kung titingnan mo yan sa Griego, lilinawin natin tong 289 na to para masaya tayo. Ang Greek niya ay charis. Ibig sabihin, graciousness, gratifying, o concrete. At sa sa ibang translation o sa ibang definition sa lexicon, ito'y tinatawag na unmerited favor. Pag sinabing unmerited favor, wala ka talagang gagawin kundi niregaluhan ka lang, regalo lang ng Diyos yun. Kung iintindi natin tong verse na to, sapagkat dahil sa biyaya lang ng Diyos o kaloob ng Diyos, o sa madaling salita, ganito lang, awa. Ang biyaya, awa pareho.
Kaya kung babasahin natin to, sapagkat dahil sa awa lang ng Diyos, kayo ay naligtas. Naawa lang ang Diyos sa atin. Opo. O ngayon, paano? Paano ka maliligtas sa magitan ng awa? Anong gagawin mo? Sa pamamagitan daw ng pananampalataya ang gawin mo. Oh. Ang word na pananampalataya, masyadong gasgas na to eh. Palitan natin to. Pagtitiwala. Tiwala lang, tiwala. Okay? Pababawi natin to. Gawin natin millennial tong Ephesians 2:8-9. Sabi dito, sapagkat dahil sa awa lang ng Diyos, kayo ay naligtas sa magitan ng inyong pagtitiwala kay Kristo. At ang kaligtasang ito ay, ayan no, may gagawin ba? May kapalit? Oh, yun sinasabi sa'yo, na kailangan may God's part. Parang sinasabi na, I'll scratch your back, you can scratch my back. Parang sinasabi sa Diyos na, Panginoon, kamutin ko likod mo, kamutin mo likod ko. Parang ganoon ang gusto natin gawin eh. Pero dito sinasabi, kaloob. At ang kaligtasang ito ay kaloob. Walang bayad. Sino nagkaloob? Ng Diyos. Ngayon, meron ka bang part? Meron ka bang gagawin? Ito yung sumunod na verse. At hindi sa pamamagitan ng iyong sarili. Anong God's part ang pinagkakana nila? Sabi dito, hindi sa pamamagitan ng iyong sarili. Ang alin daw? Ang kaligtasan. Bakit? Kasi ito ay kaloob ng Diyos. Hindi ito bunga ng iyong mga gawa. Ba't may gagawin ka? Wala nga eh. Ayun no. Pinagdiinan ni Pablo rito, hindi ito bunga ng inyong gawa. Bakit daw? Bakit? Kasi kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Tsaka pangatlo, anong gagawin mo sa Diyos? Papasaba sa Diyos yung gagawin natin. Anong gusto nilang gawin natin sa Diyos? Maglingkod, mag-ministry? Paano ko sabihin ko sa inyo na yung pag-ministry na yan, paglilingkod sa Diyos, pag-worship nyo o yung pagbibigay nyo ng kaloob sa Diyos, paano ko sabihin ko sa inyo, basura lang sa mata ng Diyos yun? Isaiah, basahin natin. Sa Isaiah kasi sabi ron, lahat ng ating mabubuting gawa ay maruming basahan sa mata ng Diyos. Kaya nga si Kristo na yung gumawa eh. Ngayon, ang usapan ng Diyos, ganito. Ang sino mong manampalataya sa Kanya ay maliligtas. Nakalagay po yan sa John chapter 3. Diyos ko po, Lord, paborito ng mga verse ng mga bata ito. John 3:16. Common na verse. Hindi na ng iba. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya ang Kanyang anak upang ang sino man ibig sabihin, sino man, sumampalataya o magtiwala sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, nasa pagtitiwala sa Diyos ang kaligtasan at hindi sa magitan ng ating sarili. Wala tayong gagawin talaga. Ngayon, balikan natin Ephesians 2:8-9 kasi may nakikinig sa atin ngayon perverted. Bakit titirahin na naman ako ng mga yan? Sabi kasi dito, ibig sabihin, Edwin, wala na tayong gagawin. Ito, may gagawin tayo. Nasa verse 8-10. Sabi rito, no? Iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Akala ko ba hindi sa mabubuting gawa? Hindi. Ang sabi rito, pagkatapos mamaligtas, iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong pamanguna. Nais ng Diyos na tayo ay maging mabuting tao. Sa kabila na tayo ay ligtas na. Ikaw nga, ligtas ka nga sa Diyos, mabait nga, ligtas ka nga, okay ka na sa Diyos, pero basura ka naman sa pakikipagrelasyon sa kapwa mo, di magulo pa rin ang buhay mo. Kaya ang payo ni Pablo, ligtas na naman kayo, siguro, iukol nyo na yung buhay nyo sa paggawa ng mabuti para nang sa ganon, tahimik ang buhay. Kasi mahirap kaya yung ligtas ka nga, pero may nakakaaway ka. Ibig sabihin, ng paggawa ng mabuti, yan po sa tao. Accounted yan sa tao. Pero sa mata ng Diyos, yung mga kabutihan natin, nasasabihin natin na ito para sa Diyos to, hindi nga, basahan nga tayo, makasalanan, sabihin mo sa nagsabi sa inyo, makasalanan ho tayo. Kahit anong bait ho natin, sa mata ng Diyos, makasalanan tayo.
naging banal lang tayo sa mata ng Diyos dahil kay Kristo. Ngayon, sino ang bida? Si Kristo ang bida dyan. Di ba? Kasi tinan mo kapatid, pag namatay tayo, sasabihin natin sa Diyos, Panginoon, ginawa ko po yung part ko Panginoon, nag-ministry po ako, sumayo po ako sa dance ministry. Panginoon, nagsisimba ko linggo-linggo, nagbabasa ako ng Bible. Yung ba yung sinasabi nilang God's man's part, ipagmamalaki mo sa Diyos yun? Kaya sabi nga wala kang ipagmamalaki. Alam mo kung sino ang tunay na ligaw? Sila ang tunay na ligaw. Hindi nila alam ang gospel na ito. Oo nga po. Kaya kapatid, hindi ikaw ang ligaw, hindi ikaw ang naliligaw, sila ang naliligaw. Ipag-pray natin sila na mabuksan ang kaisipan nila. Dahil kasi pag nakamatayan nila yan, hindi natin alam kung saan sila pupulutin. Pero ikaw, may pupuntahan ka. Kasi nagtiwala ka kay Kristo. Opo, Pastor. Okay. Po? Opo, marami po kasing gagawin sa kanila. Alam ko na yun. Galing din ako. Parang puspusan po kasi parang nalalapit po yung yung mga pagdating ni Kristo, kaya kailangan parang dibdiban yung ginagawa. Yung ganun po. Gawa ka lang gawa, tapos pagkamatay mo, lalangoy-langoy ka pa lang sa impyerno. Kaya nga pag yung mga nasa impyerno, darating ang oras, maraming dyan. Darating ang oras, susumpa din nila ang Diyos balang araw. Kasi mali yung akala nila. Akala kasi nila, ililigtas sila ng mabubuting gawa nila, ng reliyon nila, ng samahan nila, ng sinasabi nilang man's part na sinasabi nila. Akala nila, yun. Kasi, tinan mo kapatid, kung ang kaligtasan ay hahaluan mo ng gawa mo, parang sinasabi mo na dalawa ang tagapagligtas mo. Si Kristo may part, at ikaw ay may part. At lumalabas na dalawa ang savior mo. Isa si Kristo, nagawa niya, isa sa ikaw, nagawa mo. Ngayon, sabi sa Bible, si Kristo ang tagapagligtas. Ngayon, sino tayo? Para sabihin natin na tayo ay tagapagligtas o ko-savior natin si Jesus Christ. Itong usapang ito ay sa mata ng Diyos Sa mata ng tao talaga, kailangan talaga natin gumawa ng mabuti. Pero sa mata ng Diyos, perfect na tayo dahil kay Kristo. Perfect na tayo dahil kay Kristo. Kaya, kapag yan ay naintindihan nating mabuti, malamang oras-oras nagpapasalamat ka sa Diyos kasi na-realize mo na wala ka palang ipagmamalaki, naawa lang ang Diyos sa atin dahil kay Kristo. Si Kristo lang yun na mag-iita. Kasi pananampalataya ng ating Panginoong Hesus yan na kapag sinabi niya na ako magsasakatawan tao ako para maligtas sa mga mananampalataya sa gagawin ko. Kaya nung Jesus Christ nagsakatawan tao, nag-perform talaga siya. Sinunod niya ang kautusan. Finulfill niya ang kautusan, hindi siya nagkasala. Kaya nung namatay siya sa krus, yung dugo niya perfect. Yun ang perfect sa Ama, sa mata ng Diyos. Ang maganda kay Jesus Christ, nabuhay na maguli. Yun ang maganda sa kanya, nabuhay. Nung namatay siya, patay na ang kasalanan. Kasama sa kasalanan niya, yung namatay ang kasalanan ng lahat ng tao. Pero ang maganda sa kanya, nabuhay siya maguli. Kasi walang kwenta ang salvation kung hindi siya mabubuhay na maguli. Nung nabuhay siya maguli, yun yung tagumpay niya. Doon tayo nagtagumpay lahat. Na tayo ay iniligtas na ng ating Panginoon. Ito ay kung pananampalatayan na natin o magtitiwala tayo sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Okay po ba? Okay lang po ba yun? Payapa mo yung isip mo sa Panginoon. Ang Diyos, peace na tayo. Wala na tayong problema sa Diyos. Panampalatayan na natin yun. Inamin na ng Biblia yun. Naligtas na tayo. Ang problema na lang kasi, yung mga pastor na yan, hindi yan matahimik. Kasi palibhasa, hindi nila alam, hindi naging maliwanag sa kanila yung totoong gospel. Akala nila, ang totoong gospel ay may halong works, may halong gagawin. Hindi nila alam, si Kristo ay sapat na. Okay?
Opo. Thank you po, Pastor. Salamat kapatid at salamat Sige din po sa mga sinabi niyo po. Nakakataba po ng puso. Hindi lang po kasi ako, marami pa, sa pamilya ko po marami na pong enlightened din. Lalo yung, naano ko na rin po yung asawa ko, tapos yung nanay ko, yun, nakikinig na rin po. Wala rin ako yung pagmamalaki kapatid. Pareho lang tayong kinabagan lang ng Diyos. Kaya siguro sa rapture lang tayo magkita-kita ha. At patuloy po lang po tayo sa pag-aaral at yung aking payo kapatid, basa tayo ng Bible, basa lang tayo ng Bible. Yun lang ang aking request sa inyong lahat. Okay? Okay, salamat po. Salamat po. Thank you po, Pastor. Salamat po. 9:21 PM, mamaya ko po sasabihin sa inyong lahat kung tama po yung mga sagot nyo sa tanong natin ha. At magpapatuloy po tayo sa mga gustong magtanong. Next po nang magtatanong ay okay, isa sa bago to, no? Ewan ko kung bago. Si Anthony, si Bayan. Sir, pwede na po kayong salita. Hello po, Pastor. Magandang gabi po. Ay, magandang gabi po, sir. Magandang gabi po. Opo, bago tayo magtanong, password muna. Mayroon po akong tatanong sa inyo, kagaya na natanong ko po sa iba. Wag naman po sana, no? Pero kung haharap po tayo sa Diyos ngayon, ano po ba ang ikakatwiran nyo sa Diyos Ama kung bakit kailangan nyong makasama sa kanyang kaharian? Simple lang po ang aking katanungan kasi nakinig po ako kanina, marami na pong sagutan na maganda po talaga at totoo. Sa akin po sabihin ko po sa kanya na talagang nung nabubuhay pa ako talaga sumasampalataya na po ako sa ginawa po niya sa Krus ng Kalbaryo. Na kasi dati kung sa perverted pa ako, talagang aking kasagutan po is parang may pag-aalinlangan. Pag-aalimbawa po tinanong ko ng Diyos na gano'n. Sa katuruan, sa ganito. Pero ngayon po talagang natitiyak ko na yun po talagang tinuturo po ng Bible. Yun po ang kailangan talagang gawin. Mampalataya lang po sa kanyang anak. Sa ginawa po ni Kristo. Salamat po, Sir Anthony, sa inyong sagot. At sige po, mamaya ko po sasabihin kung tama po yung sinagot nyo po. Ang mahalaga po muna ngayon ay pwede na ho kayo magtanong. Ang tanong ko lang po is, Pastor, about dun sa napanood ko po sa YouTube yung topic niyo po na kailangan pa po bang humingi ng tawad araw-araw? Opo. Minsan po kasi parang may guilty po sa akin, halimbawa po, parang ganito po. Parang minsan kasi galing ako nagka-anxiety ako, ganyan. Tapos alam ko na po na mali yun. Ganito, minsan sumusumbong po sa akin. Parang nakakahingi pa po ako ng yung parang guilty na, sorry po Ama, nakalimot po ako, tawarin po. Parang humingi pa rin po ako ng kapatawaran, although alam ko na po yung tinuturo. Ang tanong ko po, nagkakasala pa po ba ako sa kanya noon? Ano po bang feedback sa akin? Ano po negative yung minsan parang inisip ko kasi sa pamilya. Although mapapatawad nga tayo ng mga magulang natin, pero iba pa rin yung humingi ka ng tawad. Yan po yung point. Opo. Bigyan ko kayo ng halimbawa ng kasalanan. Halimbawa, nakapagsinungaling ka. So, dalawang person ang i-consider mo dito. Ang Diyos at ang tao. Okay? Ayon sa Biblia at ayon sa Bagong Tipan, kapag nanampalataya ka kay Kristo, pinatawad ka na. Ibig sabihin, hindi na po galit ang Diyos sa atin. Dahil kasi ang kasalanan po ay naparusahan na sa magitan ng ating Panginoong Hesus nang inako niya ang ating mga kasalanan. Sabi rito, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa magitan niya maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Nung si Kristo ay napakapako sa krus, yung kasalanan mo, sinama niya doon, tapos ginawa ka niya maging banal. Sabi dito, naging matuwid tayo. Sa magitan niya, ay matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Kapatid, panampalatayanan natin yung sinasabi ng Bible na ito.
na ipanatag mo na ang kalooban mo pagdating sa relasyon sa Diyos. Kasi okay na sa Kanya. May namagitan na sa atin si Kristo. Pinatawad niya na yun. Nasabi rito, no, sa pamamagitan niya ay naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Ginawa niya na ito dati 2,000 years ago. Ngayon, halimbawa, nagsinungaling ka, pinatawad ka na ng Diyos doon. Kaya nga lang, eto ang problema mo kapag meron kang isang dapat i-consider pagdating sa tao. Diba? Pag nalaman ng tao na nagsisinungaling ka, ang consequence niyan ay mawawala na ng tiwala sa iyo yung tao. Yun lang ang problema natin. Yun siguro ang magpapagilty sa iyo kasi nga ang inaalala mo rito yung tao. Kaya nga ako rin ganyan Pag nagkakasala ako, hindi ko na inaalala ang Diyos Nagpapasalamat ako sa Kanya, pinatawad niya ako. Kaya nga lang inaalala ko yung mga taong nagawan ko ng mali. Doon ako nagkakaroon ng worry. Na nagwo-worry ako kasi yung taong yun, galit sa akin, masama ang loob sa akin, mahirap yata. So ang gagawin ko, kahit na ako yung tama, ako lang yung magsusorry para magkasundo lang kami. Para payapa ang kalooban ko. Sa madaling salita, napipighati ang ating puso, dapat hindi sa Diyos, kundi sa kapwa natin. Kaya nga ang sabi ni Jesus Christ, di ba? Sabi ni Christ, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Di ba? Mag-ibigan kayo. Ibig sabihin, mahalin mo yung kapwa mo. Yun lang ang gagawin mo. Yun lang yung utos ni Kristo. Wala na siyang ibang utos. Kasi, ano pa iuutos niya? Nagawa na nga niya lahat. Ang hindi lang niya nagawa, yung kapwa mo. Kung paano mo aanin yung kapwa mo. Halimbawa, isa pang kasalanan. Madalas ko ito in-example. Halimbawa, nangaliwa ka. Natukso tayo, no? Napunta ka sa ibang babae, ganun, etc. Nahulog ka sa pagkakasala. Ngayon, dalawang persona ang aalalahanin mo rito. Yung Diyos at yung tao. Sa Diyos, kung iisipin mo, kapatid, pinatawad na ng Diyos yun. Pinatawad na ng Diyos yun. Ibig sabihin, hindi nawawala ang iyong kaligtasan, ikaw ay ligtas pa rin, ikaw ay anak pa rin niya. Kaya nga lang, ang problema, kapag ito nalaman ng asawa mo, itong mangyayari sa'yo. Kakasuhan ka ng adultery, tapos magugulo yung buhay mo dahil yung mga anak mo galit sa'yo, mga kamag-anak mo magagalit sa'yo, mawawalan ka pa ng asawa, at baka mangyari niyan kung nakikitira ka lang sa asawa mo, mapalayas ka pa. Di ba? Yun yung consequence ng kasalanan. Pero pagdating sa Diyos, kapatid, pinatawad na tayo ng Panginoon doon, ipanatag na natin ang kalooban natin. Ngayon, ba't ko nasabi? Ito yung Bible verse natin, no? Wait lamang po. Sabi dito, no, pagkatapos, sinabi pa niya, kalilimutan ko na ang kanilang kasalanan at kasamaan. Okay. Ngayon, yan po yung sinasabi sa Bible. Kaya dapat po talaga panampalatayanan po natin yung sinasabi ng Bible. Kaya nga ang recommended ko nga lagi sa inyo, basahin yung Bible nyo, ulit-ulitin yung basahin para i-remind sa atin. Nang sa ganon, hindi ho tayo, magkaroon tayo ng peace of mind. Ngayon, naiintindihan kita kasi nung una, ganyan din ako. Nung una, kasi galing ako sa perverted, lahat naman tayo galing dun halos Lahat tayo doon galing na nakasanayan na natin mula pagkabata, tinuro na sa atin kapag nagkakasala tayo, maghingi tayo ng sorry sa Diyos. Mahirap nang baliin yun. Pero sanahin na po natin ang sarili natin sa magitan ng pananampalataya kay Kristo na tayo pinatawad na. Ang alalahanin na lang po natin yung kapwa natin. Diyan tayo mag-ingat sa mga kapwa natin, sa kapitbahay, relasyon natin sa asawa natin, sa mga anak natin, mga kaibigan natin, sa mga magulang natin, relatives natin, mga kaibigan natin, kasama sa trabaho, kasama sa negosyo, sa lahat ng kapitbahay natin. Make it sure na maayos ang relasyon natin sa kanila. Para nang sa ganun ay payapa o ang buhay. Kaya kung titingnan niyo si Pablo, lahat ng pinapangaral niya, hindi dahil para tayo ay maligtas, kundi pagdating sa kapwa, ayusin natin ang relasyon natin sa kapwa natin. Nang sa ganoon, payapa po ang buhay po natin. So yun lamang po kapatid ang aking may sasagot. At gusto ko lang malaman kung meron po ba kayong tanong pa ho doon. Maganda po naman yung sagot, Pastor. Naunawaan ko po ng maayos.
Kami po kasi ngayong mag-asawa, ang pamilya po ay talagang parang malanas po ng simula po natutunan namin yung aral po ninyo. Kasi nga po, nasa perverted po ang buong family namin. Talagang doon kami lumaki. May isang beses po na nag-sharing kami ng family. Sineshare ko po yung ganito, naturo nyo. Kasi mas madali ko pong naunawaan. Siyempre, dahil sa sabi nyo nga po na mahirap tanggapin paminsan, maunawaan, lalo bago pa lang, natutunan niya. Nagsisimba po talaga kami lahat. Isang time na parang nakarating siguro sa pastor namin yung mga katanungan nga ng parents ko na i-open namin. Tapos nag-preach siya na hindi naman sa kami yung tinatarget. Parang natamaan na kami na sabi niya na baka hindi daw kami para sa church na yun. Baka naniniwala kami sa YouTube, sa internet. Parang kasi parang natataboy ka na nila. Tapos sa Bible study rin namin, sa work, parang ganun din na parang iba daw yung aral ko, yung paturuan ko. Parang lumilihis daw talaga ako sa nakasanayan o sa turo daw talaga ng Bible. Kaya parang, yun yung pinagpe-pray ko. Sana maunawaan yun. Oo, nasa mundo tayo ng kaya nga sabi sa no kapatid no, sabi dito sa Corinthians chapter 1 verse 18, bigyan kita ng tawag dito ng sana parang mas lalo na maintindihan yung kapaligiran natin. Sabi rito no. Ay, 1 Corinthians pala yun, sorry. Wait lamang. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Sabi rito, no, alam niyo po kasi, kapatid, yung hindi nila kasi naiintindihan yung mensahe ng kung anong ginawa ni Jesus Christ sa krus. Nagbasa lang sila ng Bible, okay na. Hindi maliwanag sa kanila yung mensahe ng krus. Ang mensahe po ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ito po yun, di ba? 5 po yun na tayo ay forever na pinatawad, niligtas, forever tayong pinaging banal, pinagpalat, pinaburan, pinagaling sa sakit at karamdaman. Yun po yung message of the cross. Kaya ang sabi ni Pablo dito, no, ang mensahe ng tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Kahangalan sa mga taong mapapahamak. Yung mga napapahamak daw. Nakakalungkot, pwede silang mapahamak dahil hindi nila alam to Kaya nga lang, kahangalan talaga sa kanila, totol. Kalokohan talaga to. Biro mo, no? Saka nakakita na future sins mo pinatawad, hindi ka nahihingi ng tawad sa Diyos araw-araw. Kalokohan yun, di ba? Kahit tayo Kahit ako, kung iisipin ko ngayon to, kapatid, kalokohan to. Hindi ako hingi ng tawad sa Diyos. Araw-araw ang nagkakasala. Parang mahirap naman yata, parang kalokohan yata yun. Talagang kalokohan talaga. Kasi ito sinabi din ng Biblia na yung pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Para kanino? Sa mga taong napapahamak. Pero kapatid, no, ito yung magandang side. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Sa mga naliligtas, kapangyarihan ng Diyos to yung finished work of Christ. At hindi naintindihan ng lahat ng churches, lahat ng mga born again Christian, halos mga perverted, yung mensahe ng krus. Hindi nila alam to. Yun ang pagkakaiba natin sa kanila. Ang mga full grace, malinaw sa atin, yung finished work of Christ. Sa kanila, hindi nila alam yun. Kaya nga, tinan mo, no, meron silang mga turo na kailangan may gawin, kailangan ganito gawin mo. Nasa Old Testament pa yung mga tinuturo nila. Tapos isa naman tinuturo sa Gospel of God's Kingdom sa mga Hudyo na humingi ng tawad araw-araw. Hindi nila dinivide ang scripture. Pero tayo naintindihan natin to At dahil naintindihan natin to, ang tingin natin dito ay amazing grace. Kaya nga dito, sabi dito, no, kapangyarihan ng Diyos ito para sa ating mga maliligtas. Amen. Kaya nga malalaman mo sa tao kung ligtas na o hindi pa kapag ang mensahe sa krus, isinare mo sa kanila, sinabi nitong kahangalan, mga mapapahamak yun. Pero yung sa mga kagaya nyo na ito ay amazing, ang sabi rito, no, ngunit ang kapangyarihan ng Diyos para sa mga maliligtas. Sa akin, yung ginawa ni Kristo sa krus, kapangyarihan ng Diyos yun.
Kaya kapag ganun ang pananaw natin, ibig sabihin, kasama tayo sa maliligtas. Pero kung para sa atin, kahangalan yung ginawa ni Kristo sa krus na forever daw pinatawad, forever tayong banal, forever daw tayong ligtas. Kalokohan. Pag ganun ang isip natin, ibig sabihin nun, kasama tayo sa mapapahamak. Amen po ba? Oo. Amen, Pastor. Pastor, pwedeng isang singit na lang. Samantalahin ko na. Sige. Yun nga po. Si Pablo lang po ba ang talagang nangaral sa mga hintil? Siya lang po ba talaga? Bakit po si Lucas at si Marcos, mga hintil po sila, but doon po yung sulat nila nakapokus sa God's kingdom, hindi po sa grace. Kasi yun po yung panahon nagsulat sila. Kung chronological order po ang sulat, talagang naunang sumulat si Lucas, ang doktor. Tapos yung apat na manunulat, Mateo, tax collector. Si Mateo ba tax collector? Sorry, hindi ko alam. Yung ano. So, tapos hindi po ba Pastor, sorry po. Si Lucas po, disciple po siya ni Pablo. Ay, hindi ko po alam. Pero kasi ganito po doon tayo sa sinasabi ng Biblia. Ang sinabi ng Biblia, si Pablo ang tinawag para sa ating mga Hentil. Okay po. Yun kasi ang basihan ko rin Hindi ako bumabase doon sa mga historical events. Bumabase ako mismo sa sinabi ng Biblia. Pag sinabing si Pablo ang tinawag sa mga Hentil, sa kanya ako makikinig kasi Hentil ako. Okay po. Okay po, Pastor. So dapat talaga ang basihan talaga natin, kapatid, kung ano lang yung sinasabi ng Biblia. Ang sabi kasi sa Biblia, doon tayo makinig kay Pablo Yun. Kaya tinan mo yung gospel niya, talagang swak na swak sa ating mga Hentil. Na tayo ay kinahabagan lang ng Diyos. Ang mga Hudyo kasi, kaya lang naman sila nagkaroon ng kautusan dahil sila hinamon nila ang Diyos. Kung tutuusin ang tao talaga, walang kautusan. Ever since pa lang nung panahon ni Eva at Adan, panahon ni Noe, lalo na nung panahon ni Abraham, yung mga yan, mga Hentil yung mga yan kailan lang nauso yung kautusan nung panahon ni Moses. Hindi ganun ang relasyon ng Diyos sa tao. Yun mga si Abraham Hentil, di ba? Pinagpala siya. Pero hindi sa perpekto. Ganun din ang mga Israel nung wala pa sila sa kautusan. Ilang beses silang nagreklamo, pinoprovide ng Diyos. So napunta sila sa kautusan, konting pagkakamali lang, may parusa na. Hanggang sa panahon ni Haring David yung kautusan na yan At natapos yan nung panahon ni Jesus Christ. Nung pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo. Yun ay para sa mga Hudyo lang. Pero kaya tinan mo, yun ang dahilan kung bakit tayo mga Hentil, walang kautusan. Walang inuutos ang Diyos sa atin. Meron mang inutos sa atin sa bagong tipan, yung sinasabi ni Kristo na mahalin mo ang iyong kapatid kagaya ng pagmamahal ko sa inyo. Yun lang ang inutos ni Kristo sa atin. Bukod doon, wala na. At sa gospel ni Pablo, nagiging malinaw na mapapahama ka pala kung hindi ka makinig sa gospel niya at magturo ka ng maling gospel. Yun lang, bukod doon wala na. Yun ang naging malinaw sa atin. Kaya kung gusto mo mapunta ng impyerno, kapatid, magturo ka ng maling gospel. Yun ang doon. O kaya, huwag kang maniwala sa gospel ni Pablo. Yun lamang yun. Okay, Papa. Maraming salamat po. Maraming salamat po. God bless you po. Stay blessed po. Okay, so 9:41 p.m. Salamat po, kapatid, sa iyong kooperasyon at sa iyong mga sagot sa aking tanong kanina. 9:41 p.m. Random ulit tayo, Si Ana Gutierrez. Ana Gutierrez, pwede na po kayo magtanong. Good evening, Pastor. Charito. Good evening po, Charito po. Bago po tayo magtanong, palatastas po muna tayo. Pwede po ba ako magtanong sa inyo? Sige po. Halimbawa ay napaaga tayo ngayon. Wag naman sana, napaaga. Tapos sumarap ka sa Diyos ngayon. Ngayon, what if kung ang Diyos nagtanong sa iyo, anong karapatan mo na pumasok sa kaharian ng langit ngayong oras na ito? Anong isasagot mo sa Kanya? Wala po talaga kung hindi lamang sa ginawa ng kanyang bugtong na anak. Nanampalataya po ako.
paano pa nag-follow up question siya eh? Bakit? Ano ba yung ginawa ng anak ko? Ay, ang sakripisyo po niya at pagmamahal upang lahat po ng ating kasalanan ay matubos. Past, present, and future sins. Okay, maraming salamat po sa inyong sagot. Noted po yan. Pwede na po kayo magtanong po. Thank you din po. Pastor, ako'y gulong-gulo lang po. Di ba po doon sa when it comes to asking, di ba po, sa Mark 11:24, ano po, kung ano man ang inyong hiningi at ito iyong pinanampalatayaan, maniwala kang ito ay it will be given to you, parang ganun po. Po ba? Sige po. Syempre po kung nasa grace na po tayo, Pastor, at talagang tayo ligtas na, hindi naman po siguro tayo hihingi ng, alam niyo po yun, yung parang lihis sa pagmamahal niya po. Alam niyo po yung ibig sabihin. Ang tanong ko lang po, bakit po kailangan daw na laging sasabihin or do sa mga lumang lumang katuruan, lumang kinaaniban ko na kailangan pa din, okay, hihingin mo. Halimbawa nga po, ikaw yung nagkasakit, may cancer ka, pero at the end, sasabihin mo pa din na thy will be done. So, yun po ang isang medyo nakakagulo. At, yun naman po. At meron kasi kaming elder dati na, kung tutuusin, wala na po ako nakikita na ang hiniling niya ay makapag-migrate sila sa US. Pero ang kinuwento niya ay talagang minarites ko po hindi naman alam ang pangalan. Ang kinuwento niya ay nagkandaloko-loko ang kanilang buhay kasi probably hindi naman talaga yun ang will. Pero ang sa akin naman po ay siguro kung saan naman tayo mapunta, magagamit at magagamit naman tayo. Regardless kung saan tayo, di ba po, saang destinasyon. Parang ganun po. Kaya nagguluhan ako tuloy. Parang, kasi dapat i-claim mo na po, di ba? Na binigay na yun sa'yo. So, bakit po nagda-doubt pa at kailangan pang thy will be done? Parang ganyan. Kasi po marami pong mga sabi-sabi tayong mga Kristiyano, hindi naman tinuturo ng Biblia, tinuturo natin. Yung word na thy will be done, parang hindi po yan akma sa mga Kristiyano. Kasi alam nyo kung bakit. Pinaburan nga tayo ng Diyos eh. Ang sabi sa Ephesians 1:6, tayo mga Kristiyano, ang standing natin sa mata ng Diyos, anumang hingin natin, ibibigay ng Diyos yun. Pero syempre, may wisdom naman ng Diyos. Pag yung hinihingi mo ay makakasama sa iyo, syempre, either na ma-delay o palitan niya ng ibang paraan. Matalino naman ng Diyos, syempre. Kaya yung mga bagay na hinihingi natin, make it sure na talagang alam natin makakabuti sa atin. Ngayon, biro mo, hihingi ka sa Diyos, tapos sasabihin mo, thy will be done. Ano yun? Ang tanong, saan ba galing yan turo na yan, no, thy will be done daw? Na ano na yan mga salin-salin, mga minanang turo. Alam niyo kung saan kinuha yan? Alam mo yung si Jesus Christ na bago siya ipako sa krus, bago siya mamatay, nung kinagabihang nananalangin sa Gethsemane. Diba sabi ni Jesus Christ sa Ama, na Panginoon, maaari po sana na itong sarong paghihirap to ay ilayo mo sa akin, pero hindi po nawa kalooban ko ang masusunod, kundi kalooban nyo. Alam mo, ang ginawa ng mga Kristiyano, ginaya si Jesus Christ. Tinuro na thy will be done. Parang lumalabas nun, na contradict doon sa faith. Una, bakit mo i-apply sa yung let thy will be done? Hindi ka naman si Jesus. Si Jesus lang ang may gumawa nun. Ginaya na ng mga Kristiyano. Kaya tinan mo, no, naging salin-salin na sa bibig ng mga tao, mga Kristiyano na okay lang yan, basta thy will be done. Ba't ka pa humingi sa Diyos, di ba? Sa Old Testament, pwede yun. Mga nasa mga Hudyo, no, na maririnig natin yan sa mga Old Testament character na nasasabi nila na kung loloobin ni Yahweh, kung loloobin ng Diyos, yun po yun. Old Testament, ganun po ang relasyon ng Diyos sa tao at yun ang relasyon ng tao sa Diyos. Kaya si Jesus Christ, nung nasa Old Testament, since Old Testament din siya at under the law siya, at saka hindi pa siya namamatay noon, nakapagsalita rin siya ng Lord, let thy will be done. Pero nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, nag-iwan siya ng sumpa sa krus ng Kalbaryo na ang sino mang mananampalataya sa Kanya
ay papaboran niya. At yan ay maliwanag sa Ephesians chapter 1 verse 6 na tayo ay charito, highly favored. Ngayon, kung Kristiyano ka na, naiintindihan mo na ibibigay ng Diyos sa iyo mga hinihingi mo, makukuha mo lamang yun sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang sabi ni Pablo, we should live by faith and not by sight. Ngayon, madaling salita, ang Kristiyano talaga dapat ay we should live and not by sight. At tayo mga Kristiyano talaga dapat ay nabubuhay na kung ano man yung hingin natin sa Panginoon, may pangako na ang Diyos natin na ibibigay sa atin. Ngayon, bakit mo hahaluan ng let thy will be done kung nananampalataya ka kay Kristo? Halimbawa, may hinihingi ka, no? Bibigyan kita ng halimbawa. Halimbawa, kaya sinabi mo kanina, halimbawa, may isang tao, may isang Kristiyano, may sakit na cancer. Diba? Ang Kristiyanong nananampalataya kay Kristo, ganito manalangin, Panginoon, nananampalataya po ako na hindi mo kalooban, O Diyos, na ako'y may sakit na cancer na to, nananampalataya ako na ako'y pinagaling mo na. At yung Kristiyanong yun, nag-aantay na lang ng tamang oras na siya'y gumaling. Pero yung isang Kristiyano, ganito manalangin, Panginoon, panalangin ko po na gumaling na ako, pero hindi po nawa kalooban ko masusunod, kundi kalooban mo. Bakit mo ibabalik sa Diyos ang kalooban mo? Humihingi ka nga. Oh. 'Di ba? Humihingi ka ng kagalingan. Tapos sasabihin mo sa Diyos na, Lord, let thy will be done. Hindi nawalan ka ng faith nun. Tandaan po natin, tayo mga Kristiyano, ano man ang hingin natin sa Diyos, ibibigay sa panahong Kristiyano, ibibigay po ng Diyos yun. Igagalang na ho ng Diyos yun. Bakit magbabago ang kaisipan mo? Alam nyo yung let thy will be done na ano na yan, na prayer na yan, lumalabas po yan ng mga taong walang pananampalataya. So, totoo lang. Tandaan nyo ito mga kapatid. Wala kang faith kay Kristo sa tinapos na gawa niya kung titira ka ng let thy will be done. Parang sinasabi mo na, Panginoon, bahala na kayo. Kasi bakit? Kasi wala kang tiwala naman talaga kay Kristo eh. Biro mo, himingi ka sa Diyos ng itong taon na to, magkakaroon ako ng kotse, halimbawa, kotse. Eh, nakita mo yung sweldo mo, bigla ka nawalan ng trabaho. Noong una, lakas-lakas ang loob mo no? Ay, nakikita mo na, kaya ng sweldo ko to. Sige, hingin ko sa Diyos na magkaroon ako ng kotse. Lord, nananampalataya ako sa iyo na ako ay magkakaroon ng kotse. And totoo nun, kaya ka nananampalataya na magkakaroon ka ng kotse kasi malaki ang sweldo mo. Ganito ang nangyari, nawalan ka ng trabaho. Ngayon, iba na ang prayer mo. Lord, let thy will be done. Yung let thy will be done na yon, hindi po yun prayer, kundi yun po ay prayer ng mga taong nag-aalinlangan. Nag-doubt ka na. Nagbago na isip mo. Kaya nga sabi ni Santiago, huwag niyong asahan yung mga taong makakamit ang pagpapala, yung mga taong pabago-bago ang isip na hindi malaman kung anong ibig. Biro mo, nanghihingi ka ng kotse, nawalan ka lang ng trabaho, nawalan ka na ng pananampalataya, tapos ipapasa mo sa Diyos yung bola, sasabihin mong let thy will be done. Yan ang dapat natin matutunan mga kapatid. Dapat meron tayong firm na pananampalataya. Kapag humingi ka sa Diyos, ikaw ay anak ng Diyos na, humingi ka sa Diyos, at alam mo naman makakabuti sa iyo yung hinihingi mo, tayuan mo ng pananampalataya. Kaya nga tayo, mga Kristiyano, pag tayo hihingi sa Diyos, siguraduhin natin na tatayuan natin yun. Kaya nating panampalatayanan. Baka bandang huli, magduda tayo. Yun po yung sagot ko dyan, kapatid. Naranasan ko na ho yan na una, nananampalataya ako sa Diyos na magkakaroon ako ng lupa't bahay. Nung bandang huli, sinabi ko, Lord, let thy will be done. Nagkaroon ako ng conviction na parang natawa ako. Sabi ko, doon ko na-realize na ang Diyos nang usap sa akin na yung anak, yung mga ganyang salitang let thy will be done, yan po ang salita ng mga taong nagdududa. Palusot lang yung let thy will be done. Pero totoo nang walang ka na ng pananampalataya sa Diyos noon. Okay po. Amen, Pastor. Amen. Hindi tayo si Jesus Christ. Iba yung kaso ni Jesus Christ. Kaya siya nanalangin na Lord, that thy will be done. Kasi nga, nung panahon na yun, umiiral yung pagkatao ni Kristo. Hindi naman tayo si Jesus Tayo, recipient lang tayo ng pagpapala ng Diyos. Kung recipient ka ng pagpapala ng Diyos, ng pabor ng Diyos, bakit mo ipapasa yung bola sa Diyos na sabihin mo, let thy will be done? Humingi ka ayon sa kailangan mo. Ibibigay ng Diyos yun, irerespeto ng Diyos, igagalang ng Diyos yun.
Bilyo mo, no? Humingi ka sa Diyos ng lupa't bahay, unang buwan, pinanampalataya ng pangalawang buwan, yung Diyos kumikilos na, gumagawa na ng paraan, hindi mo namamalayan. Tapos nung malapit na, bigla ka lang nagduda, sabi mo, Lord, let thy will be done. Para naman yatang, biro mo, ang sasabihin sa'yo ng Diyos na malamang, teka, usapan natin, magkakaroon ka ng bahay itong taon na to, bakit ka nagduda? Ba't pinapasa mo sa akin ng desisyon? Diba? Oh. Yan po ay base po sa aking experience. Yun lamang po, Maraming salamat, Pastor. Thank you. Okay. 9:54 p.m. So, conclusion tayo mga kapatid, no? Kapag tayo humihingi sa Diyos, siguraduhin muna natin na bago tayo humingi sa Diyos, yung ating hinihingi natin sa Diyos ay kaya nating panindigan, panampalatayanan. Kung humingi ka sa Diyos at medyo mahirap yung hinihingi mo, at sa tingin mo hindi mo kayang panampalatayanan, huwag mo na lang hingin. Kasi baka bandang uli, magbago lang isip mo, nakakaya naman sa Panginoon. Pero mo, no, ang Diyos umagri sa'yo. Tapos bigla ka nagbago ng isip, 'di ba? Kaya kung kaya mong panampalatayanan, hingin mo sa Diyos. Okay? Tsaka kung tayo hihingi po sa Panginoon, mga kapatid, make it sure na the best yung hinihingi natin. Halimbawa, hihingi ka ng sasakyan, material na bagay yun, no? Material. Lord, gusto ko po ng sasakyan. Ang Diyos ang kausap mo Ang Diyos pag nagbigay, the best. Ihingi ka rin sa Diyos, hingin mo na yung wag na yung second hand. Biro mo, hingi ka sa Diyos ng kotse, bibilin mo second hand. Ano yun? Parang nasa ng faith mo ron. Oo, pwede rin ibigay ng Diyos ang second hand, kaya nga lang, lasapin mo yung consequence nun. Ano ba problema sa sasakyang second hand? Di ba? Malay mo, may sira. Ang tindi ng maintenance. Di bumili ka na ng brand new. Mahal kasi, Pastor Edwin. Mahal talaga. Pero antayin mo ang tamang oras. Diba? Pag mahal, sabihin nun, antayin mo yung tamang oras, pero pag dumating naman yung tamang oras na yun, the best naman. Tandaan po natin mga kapatid, wag po nating limitahan ang Diyos. Kapag tayo humihingi sa Diyos, panindigan po natin. At tamang-tama yung naitanong ng kapatid natin, yung let thy will be done attitude na yan. Tamang-tama po yung tanong na yan. At gusto ko pong ipaliwanag sa inyo na yan po ay palusot lang po ng mga Kristiyanong walang tiwala sa Diyos talaga. Totoo lang. Kasi pinapasa mo yung bola sa Diyos, himihingi ka sa Diyos, tapos bandang huli, babawi ka. Okay, so yung mga sagot nyo po na tanong ko po kanina na what if kung haharap tayo sa Diyos at tatanong ng Diyos sa atin na anong karapatan mong pumasok sa kanyang kaharian, ang sagot ko naman po dyan ay ganito. Halimbawa, humarap ako sa Diyos, sabihin ko, Panginoon Diyos, malakas po ang aking kumpiyansa na ako po ay may karapatang pumasok sa inyong kaharian ng langit dahil sinabi mo sa iyong salita na ang sino mang manampalataya sa inyong anak ay maliligtas. Kaya nandito po ako dahil nanampalataya po ako sa iyong ginawa nga ng iyong anak at wala po talaga akong ipagmamalaki kundi siya lamang po lamang. So, yun po ang sagot ko. At since pare-pareho tayo ng sagot, palakpakan po natin ang mga sarili natin. Okay, tama po yung mga sagot nyo po. Yan. Alam ko naman po na yun po ang masasagot nyo. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil at least natutunan nyo po yung mga bagay na gusto ko pong marinig sa mga kapwa ko Pilipino. Nandito po ako para maglingkod po sa mga kapwa ko Pilipino na nais ko pong makasama, maligtas, ma-share ang gospel, ang totoong gospel na ito. At malaki naman po ang pananagutan ko rin naman sa Diyos kung magturo ko ng maling gospel. Kaya it takes decades. It takes 3 decades bago ko naunawaan ang totoong gospel. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Ito pala yung tamang oras na gagamitin din niya pala ako. Salamat po talaga sa Diyos. Wala naman talaga akong, sino ba ako, di ba? Kaya mga kapatid, salamat po sa inyong pagtangkilik sa channel na binigay ng Diyos sa akin. At nangangako po ako na habang ako yung nabubuhay, patuloy po akong mangangaral ng kanyang salita. At hindi mawawala ang channel na ito hanggat nandito ho tayo.
Total, malapit na naman mag-rapture, antay-antay lang natin. At panalangin ko, Panginoon, sana dumating ka na this year. Sana, nawa nga, dumating na ang ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong oras. See you next week. At mabuhay po tayong lahat. Charito po. Charito po, Pastor. Charito po, Pastor. Maraming salamat po. Thank you, Pastor. Thank you po. Good night, everyone. God bless. Good night po sa ating lahat. Good night po. Salamat, Pastor. Good night, Pastor. Salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Mahal na mahal ko po kayo. See you next week po. God bless po.